meta pick at Novaria ang magiging last pick ng Burmese Schools. Ano bang basa nyo sa mga nakikita nyong hero this time around? Basa ko, hindi magta-try mag-engage tong Team Flash Oo. early on. I feel like they wanna go for the pick-off, especially utilize nyong etong si Lolsi to try and get an advantage sa laning phase pa lang. Lalo pat yung Guinevere nga ay nasa kamay naman nila. And parang hindi man siya yung typical natin nakikita, may parang nagre-resemble naman siya ng Franco Bea siguro in a sense, no? Basta maihatid mo yung target nyo dito sa Beatrix na recently nakikita rin natin nagwe-Wesker na ulit. But then again, for Burmese Ghouls, medyo mas pumapabor talaga sa kanila ang overall. As you've mentioned, napakaraming meta heroes ang mas nasa kamay nila right now. And the vision as well na mapoprovide netong Novaria dun sa mga sinasabi or ine-expect nga natin na setups coming in either from the Guinevere or the other members ay pwede nilang maagapan so long as maganda ang pagkakagamit ng Astral Echo. Yes, definitely. Makikita natin ang mga ganong klaseng galawan dahil kailangan gawin ng Burmese Schools ang lahat ng pwede nilang gawin para ma-secure ang game number 2 victory. And the same could be said para sa side ng Team Flash dahil hindi na sila pwede magbigay ng laro in this game number 2. Mukhang magkabilang mundo ang starting ng ating mga junglers. Orange para kay Nico, blue naman, purple naman para kay Haris. Napaka-interesting nung nakita natin kanina, yung si Adamir sumama agad sa mid at may gusto yata sila agad i-punish. Hindi man nakasama ngayon si Adamir, successful pa din yata kasi they were still able to get the kill kay Blinks. Medyo malalim. Yung dapat na gusto mong mangyari kay Nico, nangyayari ngayon kay Hades. First blood nakuha ng Guinevere. Pinag-usapan natin to kanina Ingan. Yung Mino, pag bata ka pa, malambot pa ang karne. Oo, kailangan mo, let him cook. Let him cook. Hindi nga cook let him age. Kailangan mag-level up muna, kailangan maka-item muna bago kumunat ang karne. Pero di ba siya yung kinukok? Oo, hindi kasi pag kinuk mo, lalambot mas lalo. Hindi, sabi ni Midnight kanina kailangan na sa tubig. Oh, hindi. Alam mo, hindi, lahat tayo dito caster. Wala sa ating magaling magluto. Kaya Wala namang chef. kayo na lang sa mga nanonood sa bahay ang magsabi, paano ba pinapatigas ang beef? Di ba? Pero sa ngayon makikita natin, of course, Armor starts si Vanix playing it safe, especially Bruno yung kalaban niya. At yung emblem din na pinili naman niya dito, it's still the Weapon Master. It's been a while. Hello, kumusta ka na? Pero ngayon, ayun ang kanyang naging desisyon. You could already imagine yung threat ng late game dito ni Vanix na kahit na hindi siya yung pinaka-pinaprioritize ng mga marksman for some or certain teams kasi siya yung basta Nibiru ang gamit sa late game. Kahit sinong iharap mo dito, kahit sinong dumikit sa kanya, kaya at kaya na niyang tunawin bigla. Turtle ngayon sisimulan ng Team Flash. Mukhang maganda ang pwesto ng Team Flash dito kaya naman si Nico ay kailangan lumayo. Si Lolsi hinahanap pero meron namang immunity mula crowd control. Ang ganda ng pag-zone dito ng Team Flash pero 4 na miyembro ng Burmese Schools ang pasugod ngayon. Walang nakuha ang trade ang Burmese pero Team Flash secures the Lord. Ay, Turtle. That's the first turtle of the game. Sobrang advanced no, men? Ang tagal kasi nung game. Napatingin tayo sa future. Hindi natin alam. Baka isa yung Freudian slip na biglaan na lamang lumabas. Pero si Hades ngayon, of course, mukhang magbibuild ng konting magic penetration para maging mas masakit ang kanyang mga combo. Burmese Ghouls, they're slowly losing the early game away from Team Flash. Hindi ito yung i-expect natin considering nga yung team comparison pa lang na nakita natin earlier na supposedly Burmese Ghouls yung merong slight advantage or I don't think slight nga lang yun base dun sa mga statistics kanina but then right now, Team Flash talagang minamaximize na nila na ito na ang kanilang na-establish in the early game. So they're able to freely move around the map and anticipate talaga dito. Tumama pa yung Renner. Mukhang mainit ang tarima nito ni Vanix ngayon. Asintado si the Singaporean sniper. Si Vanix nandyan. Dami ng gusto ko yung point ni Brigida na mas nakaka-freely roam yung Team Flash ngayon kasi nga nag-armor ka agad itong si Vanix. So in terms of sustainability, kakayanin niya yung Bruno. Pero ngayon, Team Flash, they have to make a play. Ayaw niyong sulitin or ma-activate pa si Nico early on. And Adamir in this lane, alam naman natin na lawang talaga ang kali dito in the early game. Kailangan ng bisita para kay Carbon. Tiis pogi talaga makikita. Tignan mo na dede na yan ang XP lane. Pero kung mauulit yung kanina no, na nakakalamang ng clear etong si Adamir at si Carbon, yung mga late niyang pagpasok at paggamit ng final slash, katulad na lang doon ay napapaganda
gumaganda pa ng sobra, siguro kinakailangan din i-consider yon kahit papaano ng Team Flash. Kapag meron na silang sobrang committed na team fight, nasa na nga ba etong si Carbon? Kailan ba siya papasok at dadating? Kasi baka maging disadvantage yun pa sa atin, lalo pat ngayon. Especially, we're looking at 3 seconds bago mag-spawn yung susunod na turtle. Oh! Ganda na pagpasok doon ni Hades at tinuloy na nga yung Violent Requiem, pati na rin Raging Sandstorm. Wow! Si Lina, my. ito na yung sinasabi mo, Umi, na napaka-aggressive at malakas talaga ng isang Adamir. Oy, pero Jay. Oy! Oy! Pero si Blix, meron Oy! din naman sariling sagot. Ito na nga si Stitch, Oy! yung Worldy, tumama din. At si Carbon, yung katululuhan ng kanyang final slash, tumama, nagsasagutan. Yung dalawang kubanan. Ito yung ano may meme doon Yung akala mo, uy, ganda nun Uy, ganda nun Tapos biglang may isa pa pala na maganda. Si Ayan! Adamir! Ay! Yung pinakahuli at mukhang papasukin pa nga si Jay. Pero Oh, mukhang natakot si Stitch. Masakit ang Tori, wag mong tanggapin. Oh. Na-terrify. Oo, grabe. Yung nakita natin kanina, yun yung isang instance na napaganda pa yung maagang pagkaka-advantage ni Adamir kontra sa kanyang XP lane. Yung follow-up niya para dito kay Hades, Raging Sandstorm, literal na hindi na pinagalaw at pinatakas, binigyan ng chance pa mabuhay yung kanilang kinarap, pero yung turtle. Si Hades pa rin talaga makakakuha doon despite the advantage. And now Team Flash, if they want to secure this game, kailangan nila ng mga ganyang plays. Stitch doon nag-purify pero it's not gonna be enough. Matutumba siya sa kamay ni Adamir. Wala talaga malakas na tatlo. Pero Lina for 3, tumama pa rin doon sa may bandang likod. Team Flash talagang sagutan lang 4-3 yung kill score natin, Brigida. Oo, kanina, 10 minutes, 3 kills pa lang yung Burmese, yung Team Flash. So, walang galawan, halos sobrang low scoring. Pero ngayon, ibang-iba ang nakikita natin. Nakakakita tayo ng paulit-ulit na palitan sa pagitan ng dalawang teams na ito, and no team has a clear advantage so far. Apart, and even actually, based sa nung gold laners natin, pantay lang naman yung meron sila. Kumbaga yung gold lead na meron ng Team Flash dito ay nakikita natin on other roles. So this is really good for Burmese Schools, no, na naaalagaan pa rin naman si Stitch. In fact, all 3 kills ay involved si Stitch at majority ay napunta sa gold laner. And this is the best case scenario for Burmese Schools right now, despite the Team Flash gold lead. At mukhang kaya na nga ni Carbon in a 1v1 yung si Adamir. Tapos na ang maliligayang araw ng isang Khalid. Oh, tsaka kasi kanina, yung Bruno na hinawakan ni Vanix ay hindi ganito ang naging early game. Apart from the fact na sobrang low scoring nga nung game kanina, hindi siya naging as involved at lagi talaga siyang nakahanap. Pero ngayon, etong nahanap. Kumonekta. Hindi pa kasi hinayaang magkuktong si Minotaur. Kaya naman ang dali na burst down kaagad ni Hades. And this entails na pwede sila mag-engage doon sa bottom lane. I believe nakasipa nga doon sa baba si Lolsi. And tutumba na ngayon si Stitch. Ang ganda ng mga string of plays na pinapakita dito ng Team Flash. Tapos parang ganun lang, dinagdagan pa nilang isa. Nice flicker coming in from Jay. At mukhang confident na nga ang Team Flash after those kills na tuloy-tuloy. Oo, naiwasan niya yung gunting. Talagang yung flicker niya sumaktong-sumakto at hindi biro yung mga ganoong Valentina plays. Madalas tayo nakakita or hindi ko alam kung na-experience yung Valentina kinokopya yung Minion Fury kasi sobrang taas din naman nung follow or susunod pa na damage na pwede niyang ibitaw. So, pwede niyang gamitin yon para hanapin yung mga malalambot na members dito ng Burmese Schools and eventually i-execute din sila. So, parang din, in a way, panggulat factor pa o backline access. Lumalaki na rin ang gold lead dito ng Team Flash. Already a 4K gold lead at 7 minutes pa lang ang ating laro. Kanina nakita tayo ng 31-minute game. Mukhang kailangan patagalin ng Burmese Schools ang game na to para maka-strike back katulad ng ginawa ng kanilang game number 1. Kasi may hirapan sila gawin yun kasi so far Team Flash para silang shark na nakakaamoy ng dugo kasi every opportunity that they can get a pick off, minamaximize nila. At talagang maximize talaga dahil bukod sa isang kill ay kadalasan nakakahanap pa sila ng kasunod. Medyo matagal pa naman bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito. Ano bang kailangan gawin ng Burmese Schools dito, Brigida? Kinakailangan lang talaga nila na i-maintain naman ang kinatatayuan ni Stitch right now, and they also have that counter-engage potential in the form of Blinks using the Minion Fury, so long as hindi nila natatansya na sila yung parang sobrang mauunang mag-commit. Kasi kapag ganoon ang sitwasyon, asahan mo na yung sunod-sunod na magiging bitaw na rin ng Team Flash based on their current standing and based on as well yung kanina pang kinukuha na skills ni Jay na right now, tinitingnan natin, again, it's still the Minion Fury. So yung paulit-ulit na knock-ups mula kay Lolsi as well as kay Jay, tapos sundan mo pa ng knock-ups din ni Hades at yung Raging Sandstorm ni Adamir, hindi biro yung AOE capacity kasi rito ng Team Flash na kinakailangan nilang ingatan. And look at this, 2-level gap mula kay Hades at Nico. At mukhang makakapag-push pa nga ng konti ang Team Flash sa may bandang ibaba. Tahimik ang ating laro pero kontrolado ng Team Flash ang
purple side ng Burmese Schools around this 22nd Lord. Naagawan na nga talaga ng Team Flash ng resources na pwede makuha ang Burmese goals. At napapalayo, kay Hades pa lang, napapalayo na ang Burmese goals. Kaya this leaves up Ademir na makapag-push lang ng push sa taas. Oh! Yung kaduluhan ng final slash tumama, pero madali lang naman ang pag-alis nila. Jay, ginamit ng aming One Fury. Pero parang may sagot na naman ang Team Flash. At napabaliktad pa nila. Lolsi nakasiba doon, pero tumama sa bater. Pero it's gonna be enough to bring down Blink. Triple kill. Kung kanina si Stitch nasulit niya yung mga kills, ngayon si Vanix naman. Grabe yun, Brigida. Nabato pa yung Bennett's Rage. Grabe yung sinasabi natin kaninang tinatambayan yung buffs na dito ng Burmese Schools. Hindi naman sobrang purple buff dependent dito ng jungler nila, which is si Nico. Pero very unfortunate talaga na nakikita natin hindi din nila nagagawang i-pull off yung mga magandang counter engages o counter setups kontra dito sa Team Flash each and every time. Napipilitan o napapalow na sila ng sobra sa iisang engage pa lang o setup na ginagawa din ng Team Flash. At either nawawalan ng member. So talagang nakikita natin ngayon yung pag-exist nung malinaw na gold lead, yung taas nung damage output na nabibitaw ng Team Flash compared to Burmese Schools. Nalilimit ngayon ng sobra yung capacity nila na maging matagumpay sa mga clashes. Kasi even yung jungler naman nila, magiging dependent kasi yan sa kung magiging successful talaga yung engage or team fight. Kaso hindi nangyayari. May pagtalon na naman dito si Hades at sakto si Nico ang unang tutumba Oh! doon. Pero counter engage coming in from Burmese Goals. Nawala na nga doon si Vanix, nawala pa doon. Pero si Ademir, nagwawala naman talaga. Tatlo na nga nawala sa Burmese Goals. And a Team Flash, kahit nawala sa amin si Vanix, masakit din si Ademir. Grabe yun, tatlo ang nahanap ng Team Flash, still with a 6K gold lead and a Lord doon sa may bandang ibaba. Kailangan dumepensa nila Lina, pero ang good news dito ay mabilis namang mabubuhay ang kupunan ng Burmese Schools. Meron nga lang Lord din na nagmamarcha talaga. So, very unfortunate ngayon yung nangyayari, especially for Nico as the jungle currently 0-3 na hindi halos nakakahanap talaga ng opening. Wala pa tayong instance na nakitang ang Burmese Schools ay nakakapag-burst down dito or nakakapag-palo at least ng mga members ng Team Flash enough para maging matapang talaga si Nico na lusubin na kasi makaka-decimate man lang siya ng isa. Palagi at palagi nagkakaroon dito ng sustain at ngayon si Carbo na naman yata yung alanganin. Naiwasan naman nila yung spatial migration doon, pati Raging Sandstorms or Burmese Goals. Alam nila na they can defend this and eventually, pag nakalabas sila sa mapa, pwede silang mag-contest ng Lord. Yeah, quick thinking mula dito kay Carbon. Buti na lang nag-vengeance siya pabalik para maiwasan ang spatial migration. Burmese Schools ngayon kailangan dumepensa. 7K gold lead mula sa Team Flash. Hindi ito biro. Mahihirapan silang manalo at nahihirapan din si Nico na makahanap ng pwesto sa loob ng mga laban na yon. And sa ngayon, parang hindi na nga sila nakakalabas ng kanilang base. Oo. Alam mo yung purpose ni Nico ngayon, ng early game is to get kills. Ngayon parang second skill to try and steal the Lord na lang. Pero paano mo gagawin yun kung hindi ka makalabas sa base mo mismo? Yeah, and even yung Mortal Coil na pwede siguro nating sabihin na isa sa mga si Nico yung pwede makapagpa-bait out ng mga major or iilan sa mga setup or crowd control skills dito ng Team Flash halos napapawalang bisa na kasi nakita naman natin doon sa naging clash at the orange buff dito ng Burmese Schools na hindi talaga nauubusan dito ng engage ang Team Flash. Sunod-sunod lang ang ibibitaw nila. So kahit nasabihin natin may mabait out ka na isa, let's say the spatial migration, meron pang Raging Sandstorm, meron pa ritong nakopya si Jay for sure na either final slash pa pala. Oo. Yung nakita rin natin kanina or even the Minoan Fury. So sobrang endless yung mga nagiging panimula ng laban dito ng Team Flash and they know their advantages kaya hindi na rin sila nag-hesitate pa. At kanina lamang no, habang nag-explain ka, may 4 level gap si Nico at si Hades nakapag-farm lang ng konti kaya na-cut into 3. Malaking level gap at gold gap na rin ang ating nakikita between the two junglers as Team Flash starts this second Lord of the game already, a Luminous Lord. At mukhang magko-contest dito ang Burmese Schools. Kailangan talaga nila mag-contest with the lead established. Hindi na malabo na mawawala ng inhibitor turrets ang Burmese Goals if hinayaan nilang makuha to ng Team Flash. At tingnan natin no, kung papabagalin ng Team Flash ang Lord Dance na to. Pero again, this is just a Luminous Lord. Hindi pa naman kailangan pang ipaglaban ng todo-todo dahil nagtatago din si Ademir doon sa may bandang ibaba para biglaang pumusyo, biglaang kumuha ng inhibitor turret. Ano kaya ang mind games na nilalaro ng Team Flash ngayon? No, parang gusto talaga nilang hanapin kung sino yung mag-a-attempt man lang na iangat o depensahan yung wave doon sa top, which is likely nga, eto sanang si Lina hindi naman masyadong naglalim din, so safe pa siya. Pero Blix! Blink! Ang ganda namin ng One Fury plus finals last combination pero si Ademir onto the backline with the
the Raging Sandstorm. Tutumba na Carbon! natin si Lina, pati si Carbon. Buhay na buhay pa rin naman ang members ng Team Flash. At may sagot nga Wow. dito si Lolsi with a 3-man knock-up. Pero si Stitch, medyo masakit pa rin. Sino ang makakuha ng Lord? And it looks like Hades ang mangingibabaw doon to secure a Luminous Lord. A 2-for-2 Luminous Lord na punta pa rin sa Team Flash. I would say that Burmese Schools, you take that. Nakakuha pa rin kayo ng dalawa. Nabigay nyo man ng Lord, kaya pa namang dumepensa. O merong mga naging sakripisyo pero parang at most yun na talaga ang pwede mong asahan at this point kasi naka-free hit ng sobra doon si Phoenix pero still they were able to go for a beautiful engage coming in from Blinks. At yung follow-up hindi naman kinapos yung final slash na nagmula kay Carbon doon. Talagang nakapaghanap siya ng additional na setup and na-distract din naman niya enough etong sina Vanix doon sa likuran kaya hindi masyadong malala yung sinapit ng iba pang mga players na nandoon sa likod pa. Pero if it weren't for that final slash na sinolo at sinalo na rin ni Carbon lahat, delikado talaga yun eh. Oh, speaking of final slash, no, ito ata magiging chance nila habang nagpo-push ang Team Flash inside the base. Lolsi trying to look for an angle. Wala ata siyang flicker isang minuto pa at sasalo si Vanix ng isang Star Shatter. Dalawang waves ang inaabangan ng side ng Team Flash at matutunaw lang ng parang gano'n ng Lord. Team Flash, nangangamoy na sila na gusto nilang game number 3. Pinapakita nila disiplina nila. They have an established lead. Ayaw nilang mawala yun. Kaya naman, kung may opportunity maging disiplinado, gagawin namin yun. Lolsi, naghahanap pa rin ng possible Jeet Kundo play. Nico ang nahanap pero may Mortal Coil. That's 2 inhibitor down para sa side ng Burmese Schools. At mukhang dun natitigil ang pag-push ng Team Flash. Playing it safe muna tayo. Item check, Brigida, anong napapansin mo? Sobrang disiplinado ngayon ng Team Flash. But again, going back dun sa sinasabi nga nating items, yung minimal lang na sustain na hinahawakan dito ng Burmese Schools na negate na agad-agad. Dahil ultimo, etong si Vanix ay talagang pinili ng kumuha ng si Halberd. And even the Necklace of Durance ay present dito for Jay. So kahit na sabihin natin, kaya mo magtapang ng kaunti kasama si Blinks para pumasok at may additional sustain ka pa naman, meron agad magiging sagot para sa'yo. And at this point, sobrang sakit na ng damage output ni Vanix. So with the Malefic Roar, pwede na tayo maka-expect na biro lang yata yung kinakailangan niya to actually shred even etong ang si Blinks na nakikita natin naka-concussive blast lang din naman siya at this point. Kanina pa nga natin nakikita na si Vanix. Mismo si Blink, binaburst down na niya kaagad. Burmese Goals, they really have to get a pick off here. If kaya niyong mag-pick off and avoid the clash, that's what you can do. Especially if si Vanix nakakuha ng pwesto. Na kanina pa natin nakikita, halos hindi siya makita ng Burmese Goals. And nakita din natin no, yung real-time win rate talagang nasa side na ng Team Flash. And habang tumatagal ang larong ito ay mas okay para sa Burmese Ghouls pero they're already preparing for the worst. No? Dalawang lanes ang na-push ng Team Flash kanina. Yeah. Medyo swerte pa ang Burmese Ghouls dahil malapit sa Lord. Yung mga lane na yon hindi nila kailangan mag-travel ng napakalayo o 36 hours na nandoon sa taas para dumepensa. Ay pwedeng dumepensa saglit at mag-respond din agad sa Lord na magsuspond na ngayon. Nahanap si Adamir. Ang sakit na rin. Yung damage na nagmumula rito kay Stitch. Pero again, nakikita rin nating isa pang disadvantage dito ng Burmese Ghouls is yung lack of mobility nila o kumbaga yung wala sila nung parang funny kanina na nakakapag-angat ng waves. So hindi nila maiwasan talaga yung problema na maya't maya may kinakailangang sumagot doon sa mga inaangat ng T-Flash. May kinakailangang mag-clear at dumepensa din kasi unlike Adamir, yung surfboard niya, ang bilis-bilis lang naman noon na madala siya ulit sa kung nasan man yung kanyang mga kasama. So siya na yung nagiging parang pinakataga-angat and right now, zoning, sobrang ayaw palapitin yung Burmese Goose. Si Adamir na naman ata pero mukhang nabait ang final slash at kinailangan na ngang i-reset yung Lord. Mabilis na lang naman ang cooldown ng final slash. 10 segundo na lang siguro at this point. So i-hold pa rin ng side ng Team Flash ang Lord na ito. This is still not an evolved Lord. No? Luminous pa rin to. Mukhang hahawakan nila hanggang mag-18 tapos sabihin na natin reset. Talagang nagkakaroon na ng laruan around the macro game. Kaka-bush check lang ni Adamir dun sa baba. Ngayon nandun ulit siya sa taas. Trabaho is trabaho for Adamir. Kaya naman Team Flash, they have the luxury of overextending and starting this Lord for their side. At kailangan dumepensa dito ni Lina, no? Yun, at si Lina pa, na nabanggit mo, yung isa sana sa mention nating crucial na panghanap ng vision o pang scout dito sa mga setup heroes ng Team Flash, particularly Hades as well as Lolsi, na hindi natin nakikitang nagagawa nila ngayon dahil nga paulit-ulit pinipilit ni Adamir na dumepensa muna siya. Ngayon, kasama siya though. So, posible tayong makakita kahit papaano na mag-astral echo siya. Pero kasi hindi mo rin tansyado na
it's time gamitin na yun eh. Kasi at this point, nagsasayawan lang talaga. Sumasayaw lang ng sumasayaw yung Team Flash until alam nila na merong clear advantage. And it's time na talagang i-go etong Lord para sa kanila. Lugi na rin kasi para sa side ng Burmese Ghouls. Ngayon na-exposed na ang kanilang base. Pero ganito din ang nangyari sa kanila nung Game 1. Exposed ang kanilang base at nakahanap sila ng pwesto. They're going in for Nico at si Hades ay hindi masasaktan. Hindi tatama ang Star Shatter at ipupul na ni Vanix papunta sa side ng Team Flash ang Lord na ito. And Burmese Ghouls, mukhang nagahanap pa rin sila ng pwesto at kinailangan na namang dumepensa ni Lina. Si Jay pwede mag-set dito. Nakuha niya yung Minoan Fury. So that means hindi nila kailangan hintayin si Adamir, pati na rin si Lolsi. And now half HP for this Lord. Burmese Ghouls napipilitan talagang mag-overextend doon kasi this could be the potential last Lord for this game. And yes, this is an evolved Lord. Napaka-importante nito at half HP na nga. Si Vanix ang tumatangke. Pero mukhang marireset na naman ang ating Lord. Saktong hingahan na naman muna. Tinatakot talaga ng Team Flash. Pinapata parang pressure cooker. Kumbaga, habang tumatagal, mas lalong nahihirapan ang Burmese Ghouls. Kaso ang problema, sabi mo, di ba, Burmese Ghouls, they like to extend the game kasi mamaya pag na-reach ni Stitch yung power spike niya, masakit na yung worldy na yan eh. Kaso ang problema, pwedeng tapusin ng Team Flash kung sakaling walang dumepensa para sa side ng Burmese Ghouls. And ngayon, si Nico naman ata, delikado, pero may Immortal Coil pa naman. Masakit na talaga dito kahit yung damage na nagmumula or yung ilang mga binabato ni Hades dito na bola-bola ay hindi na nagiging biro para rito kay Nico na nagre-reflect naman sa total damage received kasi siya yung nangunguna sa ngayon, total of 65,137 and counting na siya kasi ang pinaka nauuna rin talaga. So medyo nagkakaroon na ng conflict dito sa si Nico na yung humaharap pero siya rin yung dapat nagiging panapos. Oy! Lolsi, nakahanap na sipa doon. Pero si Blink, masigot pa naman yung Fury of his own. Ginamit na ngayon Astral Echo para mapasugod dito ang Burmese Ghouls. Pero na-terrify doon si Blink. One man down una for Burmese Ghouls. Kapalit naman ang buhay ni Lolsi. Wala yung dalawang roamers. Pero si Adamir, maganda yung pwesto. Hindi yata nila alam kung saan si Adamir, ha? Adamir on the Oh, side. no. Stitch trying to look around the area pero medyo delikado yan, boy. Si Nico Okay. muna ang titingin. Alam na nila kung nasaan si Adamir pero si Hades ay isa rin sa mga threat. Reset na naman para sa Lord na to. 21 minutes in at kinailangan na namang dumepensa ni Lina. Naku, meron ng minion sa base mismo. Oh! Hey, wait! Hindi nakapag-mortal coil dito si Migo. Ay, yun, nakaalis pa. One hit na lang. Munti ka na. At nahanap si Lina sa likod! Ginulat ang mundo at si Jaden pero sa taas, minion cam muna tayo mga kapatid. Mukhang gusto nang tapusin ni Adamir yung laban sa itaas. Si Adamir on the way to the top lane. Pero with Jay gone, mukhang madedepensahan naman ng Burmese Ghouls ito. Okay, matagal-tagal ang timers for both Lina as well as Jay. So, for Team Flash, bawas ng isang setup or crowd control ng either Final Slash ni Carbon or yung Minoan Fury ni Blinks. Pero for Burmese Ghouls, wala sila nung additional na vision talaga. And as well as yung long range na poke na pwedeng gamitin onto the backlight dito ng Team Flash. So, parang magkakaroon ng tansyahan dito. Somewhat, I feel more of an advantage for Burmese Ghouls so long as makuha nila ulit yung magandang engage coming in from Blinks kasi kanina pa nagiging yun yung taga-dictate ng mga team fights na nagiging successful for Burmese Ghouls kapag kasi Blinks ang nakahanap ng magandang Minoan Fury. And grabe no, si Burmese Ghouls, ang dami na nilang tiniis pero at this point ay makunat na ang kanilang mga miyembro at hindi na nga nabuburst ang kanilang frontline ng agad-agaran katulad ng early to the mid game. Kaya may fighting chance na ngayon ng Burmese Ghouls to secure or possibly even steal this Lord away from Team Flash. Crucial item pickup mula dito kay Jay Winters Truncheon. Talagang makakadepensa sa kanyang sarili if ever pasukin siya ng BG. Papatagalin na naman ng Team Flash ang Lord na to. Alam mo, napapansin ko, pag yung mga roamers, yung mga pick-off, Domino, kahit may onting sustain siya, may onting utility, main purpose niya talaga is to pick off. Natatakot